ang nakaraan sa Mangkukulam Academy. Ha? Sino po kayo? Ako ang tinig ng iyong ugat. Ako ang nawala sa kasaysayan. Ibon, nasaan na tayo? Hindi sumagot ang ibon. Sa halip, lumipad ito pasulong. Sebastian! Tumakbo ka na! Bilis! Ang paligid ay parang huminto. Ang mundo ay parang humugot ng huling buntong hininga. Si Baste ay nasa gitna nito. Mangkukulam Academy. Si Baste na nakakaranas ng pagkalugmo ay unti-unting tumayo upang ipagpatuloy ang pagsubok. Tahimik ang paligid na tila nakakabinging katahimikan. Ang mga puno ay tila yumuko, dama ang presensya ng tinakda. Sa di kalayuan, may isang altar na gawa sa bato ang unti-unting lumitaw mula sa lupa. May ukit ng mga baybay na pinipintig na liwanag, parang pulso ng isang buhay na nilalang. At sa gitna nito, isang bolo na kabaon sa bato. Kakaiba ito, hindi ito ang bolong tulad na gamit ng kanyang lolo. Mas mahaba, mas makintab, may hawakang tila gawa sa yantok na may disenyo ng lumang baybayin. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa man niya maabot ang altar, mula sa likuran, sumingaw ang isang usok na may hugis tao. Hindi ito maitim lang, kumikilos ng parang isang zombie. Tigil! Tumigil si Baste. Sino ka? Ako ang kadimang tagabantay. Ang aninong tagapag-alaga ng bolo. Ang tinalaga para sa karapat-dapat na tagapagmana. Teka, pwede bang pangalan na lang? Pilit niyang biyo pero halatang nanginginig ang tinig niya. Ako ang iyong reflection. Nakikita ko ang iyong takot mong hindi mo inamin. Ang nilalang ay unti-unting lumapit at nagsimula itong ngumisi. Alam mong natatakot kang sumubok magtagumpay. Takot kang umasa. Takot kang maging mabigo. Tigilan mo ako. Hindi mo kayang hawakan ang bono na yan. Dahil hindi ka handang harapin kung sino ka talaga. Huwag mo kong daanin sa drama. Kung ibibigay mo na lang ang katawan mo, hindi ka na masasaktan. Tumigil si Baste. Pumikit siya at nag-isip ng malalim. Yan din ang sabi ng dating ako. Nung araw na nanaig ang takot at puot sa aking puso. At alam mo kung anong nangyari pagkatapos nun? Nakatayo pa rin ako. Ang nilalang ay sumigaw. Walang simpi ang tapang kung mabibigo ka lang din naman. At sinugod siya ng nilalang. Isang malakas na hampas ang tumama kay Baste. Lumipad siya sa gilid ng altar. At ang dugo mula sa sugat ng kanyang ulo ay unti-unti umagos sa gilid ng kanyang mukha. Hindi ako bayani. Hindi ako pinili kasi. Magaling ako. Wala naman akong alam. Ang nilalang ay lumapit, lumakad papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang maagaw ang kanyang katawan, Kala ko ba, hindi ka basta sumusuko. isang pamilyar na tinig. Ikaw ba yan, Lolo? Tayo, sa dugo natin, hindi nagpapagamit, hindi sumusuko, laban kung laban.
Tumayo si Baste, nanginginig. Humarap siya sa altar, hinawakan niya ang hawakan ng bolo. Isang alon ng liwanag ang sumabog sa paligid. Lumiwanag ang talim nito. Sa sandaling hawakan ni Baste ang bolo, ang liwanag ay tumitibok. At si Baste na hindi na isang taong puno ng puot at kalungkutan, ngayon ay nagtataglay ng lakas na bilang itinakda. Ang itim na nilalang ay biglang sumigaw ng malakas at dali-daling umatake kay Baste. Si Baste ay pumorma ng handang pag-atake. Sa isang iglap, sabayang hinataw ni Baste ang kanyang hawak na bolo at ang itim na nilalang ay umatake gamit ang kamay na may matutulis na kuko. Pero sa tagpong iyon, unang tumama ang bolo ni Baste sa katawan ng itim na nilalang. Napasigaw sa sakit ang itim na nilalang. Sa isang iglap ay biglang lumiwanag ang katawan ng itim na nilalang. At ilang saglit pa, sumabog ang liwanag mula sa hiwa na dulot ng bolo ni Baste. Ang katawan ng itim na nilalang ay naging abo. Natigilan si Baste at tumingin sa hawak nitong nagliliwanag na bolo. Ang angas naman nito. Parang laser sword na napapanood ko. Ilang saglit pa, dumating ang kulay pulang ibon na lumilipad lang sa ere. Magaling, hinirang. Nalagpasan mo ang pagsubok at napasayo na ang mahiwagang bolo na taming itinakda lang ang kayang gumamit nito. Hoy, Ibon! Ikaw ba may pakana ng lahat ng ito? Medyo nahirapan ako, ha? Huwag ka muna magsaya, itinakda. Ito pa lang ang simula ng tunay na pagsubok. Marami ka pang susunguin na pagsubok at makakalaban na tulad ko. Kaya ihanda mo sarili mo dahil ito na ang simula ng iyong paglalakbay. Anong paglalakbay ang sinasabi mo? Ayoko na, no? Kakapagod kaya. Walang ano pa man, ang pulang ibon ay lumapag sa lupa at naging portal. At si Baste ay dahan-dahang lumakad papuntang portal. Dala-dala ang espiritual na bolo.